Mga lodi, bakit Y? Bakit hindi W? Bakit hindi B? Bakit triangle? Yung delta. Bakit hindi siya square? Bakit hindi circle? So itong dalawang ito, sabi ko nga, ito ay dalawang types ng connection mga lods. Y connection and delta connection mga lods. So kung makikita nyo dyan, iyan ay nagre-represent yan ng coil mga lodi. So means, isang buong wire yan na naka-coil. So, ang transformer kasi is a winding din yung mga lods. Parang motor din yan. So, ang transformer is a winding mga lodi. So, every phase niyan ay naka-winding. So, makikita nyo, yan na nagre-represent ng winding para sa phase A, para sa phase B, and para sa phase C. Sa residential mga lods, ginagamit ang transformer based dun sa demand ng gagamit. So may mga transformer kasi na buo na siya na 3-phase mga lods. Meron naman transformer na single phase. Ba't tinawag na single phase mga lods? Kasi isang pase lang yung pumapasok dyan mga lods. So meron siyang isang in, isang phase na in, then ang output mga lods. So sa output is magiging single phase din. Kaya tinawag na single phase. Pag nagti 3-phase, gagamitin yung connection na yon, yung delta connection or yung Y connection. May pinagkakabit na terminal para sa Y connection na yun yung nagiging common nung connection mga lods. So yun yung tinatawag na Y. Then sa delta, same thing din. Pagkakabitin nyo yung leads or yung terminal ng winding na ganyan mga lods, parang triangle. So yan yung connection para dun sa delta connection mga lodi. Ang transformer kasi is my primary and secondary mga lods. So magdidepende yung incoming nyo kung single phase ba yan or 3-phase. Mostly ginagamit dito sa atin sa residential ay single phase transformer mga lodi. So meron siyang medium voltage or high voltage na mag-step down para dun sa output or para dun sa demand ng residential mga lods. Mostly sa demand naman ng output dito sa Pilipinas is 220 volts mga lods. So merong tayong tinatawag na line to ground system, then line to line system mga lodi. So sa single phase transformer. So ang pinag-uusapan natin is transformer mga lodi. So sa secondary, line to ground, then line to line ang output ng ng transformer. So sa line to ground, sabi nga sa code, pag may transformer, kailangan naka-ground ng isang conductor mga lodi. So pag line to ground ka, yung isang conductor dyan is naka-ground. Kaya ang nare-reading dyan is 220, then 0. Sa line to line, ang pagkaka-built ng transformer na yan, ang pagkaka-coil or winding ng transformer ay naka-center top mga lodi. So meron siyang common sa gitna mga lods. So yun yung pinakang neutral. So walang neutral ang line to ground mga lodi. Ang may neutral is ang line to line mga lods. Kasi yun yung may common point mga lods. Yun yung tinatawag na natin na neutral or yung common. So 110, 110, then yung pinakang common niya na isa is yun yung pinaka neutral mga lods. So sa transformer na single phase, line to ground, wala siyang common mga lods. Dalawang conductor yan na nagsusupply ng kuryente mga lods. Ang isa is naka-ground kaya tinawag natin yan na line to ground mga lods. So yun yung paliwanag niyan. Bakit line to ground ang tawag dyan mga lods at hindi line to neutral? So pag ginagamit na yan sa loob ng bahay, pag nilagay nyo yan sa loob ng bahay, pag nilagay nyo sa panel, so yan ay maghihiwalay na dahil dun sa bonding mga lods. Maggagawa na kayo ng grounding na para sa grounding lang mga lodi. Then yung isang conductor is para dun sa number 2 conductor. Or yun yung tinatawag nyo na neutral mga lods. So yan yung pinakang yun yung pinakang basic explanation ng ng transformer na yan.